Ang lumad ay isang salitang Visaya nang ibig sabihin ay pinanganak ng lupa. Ang salitang lumad ay ginagamit bilang isang collective name ng mga katutubo ng Mindanao. Noong 1997 ay ipinasa ang Indigenous Peoples' Rights Act para protektahan ang karapatan ng mga katutubo sa kanilang mga ancestral domains. Ngunit sa kabila nito ay marami pa din sa ating mga katutubo ang nakakaranas ng discriminations at mga human rights violation. Kilala ang mga lumads dahil sa kanilang husay sa musika at pagsayaw, ganun din ang kanilang mga makalumang tradisyon at paniniwala. Sila ay tahimik na namumuhay sa mga kabundukan ng Mindanao, ngunit sa paglipas ng mga panahon ay marami na ring mga ganid na tao ang nagkaroon ng interes sa kanilang mga malalawak na lupain. Kaya naman ay marami sa mga lumads ang nangarap na makapag-aral para mapangalagaan nila ang kanilang mga karapatan, lalo na sa mga lupaing kanilang minanapa sa kanilang mga ninuno. Noong nakaraang taon ay isa kwento ng krimen ang pinag-usapan sa social media at sa mga pahayagan. Ito ay ang naging kamatayan ng 2 volunteer teacher, isang health worker at 2 driver sa Davao del Norte. Ang nasabing insidente ay binansagan ng media na New Bataan Massacre dahil sa hindi umano nila makataong pagkamatay. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ang nasabing krimen ay dahil sa encounter sa pagitan ng militar at ng mga members ng New People's Army. Ngunit may mga grupo naman ang nagsasabi na ito ay massacre at hindi encounter dahil sa ang taong kanilang mga pinatay ay hindi umano members ng New People's Army. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. February 25, 2022, sa isang press release sa official Facebook page ng 10th Infantry Division, ay naglabas ng pahayag ang mga members ng ating sandatahang lakas tungkol umano sa isang encounter sa pagitan ng militar at mga members ng New People's Army ng bandang alas 9:30 ng gabi noong February 23, 2022. Sa 15 minutes na palitan ng putok ay 5 ang mga namatay sa bakbakan. Ang mga ito ay kinilalang sila Chad Buok, Jurain Nguho II, Elgin Balonga at 2 community volunteer na mga drivers. Si Chad Buok ay pinanganak noong April 17, 1995. Nagtapos ito bilang cum laude sa University of the Philippines sa kursong Computer Science. Siya din ay isang environmental advocate, youth leader at mentor ng mga kapwa niya kabataan na nananawagan para sa dapat na gawing aksyon sa pagbabago ng klima sa ating bansa. Taong 2016 ay nagsimula siyang maging isang volunteer teacher sa Alternative Learning Center para sa Agricultural at Livelihood Development sa Surigao del Sur. Kilala din siyang aktivista at binabahagi niya sa social media ang mga struggles ng mga katutubong lumad. Taong 2020 ay naging bahagi siya ng Lumad Students at Datos in Cebu na ginawang sanctuary ang retreat house sa University of San Carlos Talamban campus, kung saan siya ay inaresto noong February 15, 2021 nang iredito ng kapulisan at isa si Chad sa 6 na mga inaresto at kinasuhan ng kidnapping, child exploitation at human trafficking. Ngunit ang nasabing mga kaso ay binasura ng provincial prosecutor ng Davao del Norte noong May 14 ng parehong taon dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya at kadahilanan. Jello Lujane Jurain Nguho II. Siya ay graduate ng Liceo de Davao BIS Campus sa Tagum City, kung saan ito nakakuha ng degree sa Secondary Education major in English. Nang makapagtapos ay nagturo ito sa Lumad School na Community Technical College of Southeastern Mindanao. Taong 2018 ay nag-volunteer para maging isang guro sa Bakwit School sa Manila at Cebu noong 2019 hanggang 2020. Si Elgin Balonga. Siya naman ay isang community health worker na nagmula sa United Church of Christ sa Haran, Davao City. Mula 2013 hanggang 2018 ay nag-facilitate siya ng medical students para sa internship ng mga ito sa UCCP Haran. Naging aktibo din ito sa marami na ding medical missions sa mga remote areas.
Ilang araw bago ilibing ang katawan ni Chad Buok ay nagawa itong isailalim sa autopsy ni forensic pathologist Dr. Raquel B. Del Rosario Fortun noong March 7, 2022 at ang nasabing resulta ay lumabas noong March 10, 2022. Ayon sa preliminary findings ni Dr. Fortun ay nakitaan niya ng mga sugat ang baga nito, sikmura, atay, spleen o glandula, tiyan, bituka, kanang bato at kanang bahagi ng kanyang adrenal gland. Nagtamo din ito ng maraming gunshot wounds, mga baling buto sa tadyang at spinal cord. Kaya naman ayon sa kanya, ang naging kamatayan nito ay talaga namang nakakapanlumo. At kahit pa nga malapatan ito ng unang lunas ay hindi ito mabubuhay. Ayon kay Dr. Fortun, ang naging kamatayan ng biktima ay nagpapakita ng kasong homicide. Sa paglabas ng resulta ng autopsy, ay agad na nanawagan ng imbestigasyon ng pamilya ng mga biktima, ganun din ng human rights at iba pang mga grupo. Sa inilabas din na pahayag ni former Pasaka Confederation of Lumad Organization Secretary General Cristony Jong Munzun ay kinumpirma nito na ang biktima ay mga NPA members at namatay sa encounter sa mga tauhan ng 1,001st Infantry Battalion ng AFP. Mga December 23 to remember specific na pumasok sila dalawa, si Jorin at si Sir Jorin at saka si Mr. Chad. Kaya ko alam yan kasi hindi ko alam doon pala sa loob, hindi mo na mamalayan na tataas pala na yung level ng ano mo. Iba yung treatment nila sa mga taga-white area. So, pagpasok mo doon sa loob ay sabi nila na sikan PI ka na dito sa amin. So, part ng arrangement sa kanila, part din sa nung pagpasok na pagka nalaman ko na papasok sila Chad Buok, actually doon sila pumasok sa between the perimeter ng mainit Davao City, natulog pa ng isang gabi. Tapos sinatid ng sasakyan, doon sila nagsama hanggang sa December. Actually sunod-sunod na yun hanggang doon na kami nagstay actually doon kami nagpasko na Pasko at New Year, nagsama na kami ni Chad Buok. Nag-uusap, siyempre magkakilala doon sa campaign ng Save Our Schools at saka ng Lakbayan. Nag-uusap, bakit ka nandito? Ano ang program mo? Parang ganyan na yung pag-uusap namin. Then, nung napunta na doon ay hindi namin namalayan na may mga tropa na doon pagka January. Then, kasama talaga kami, siyempre taga-white area. Hindi mo alam kung ano yung mangyayari dyan sa loob. Sabi nila safety. Safety ka. Pero nung nandun na kami, mag-uusap kami, hindi naman ito ang safety na sinasabi. Hindi naman yung akala namin safety para sa security. So, iba na pala. Nung first encounter na nangyari, nung na-raid na kami ng tropa ng mga sundalo, actually, hirap talaga kasi hindi mo alam So hanggang sa second encounter kasama ko din sila. Hanggang third encounter kasama din. Okay. Kasi inutosan sila ng commander namin na magkuha ng supply. But in distance, ilang araw nalaman din namin na namatay na si Chad Buok. Yun po ang nangyari. Ayon kay Brigade General Jesus Durante III, ay ginagamit umano ng mga rebeldeng grupo ang mga schools ng mga lumads para gawing mga breeding grounds ng mga komunista. Dito ay tinuturuan umano ng mga ito ang mga katutubong lumad para kalabanin ng gobyerno at maging kasapi ng kanilang samahan. Ang nasabing aligasyon ay mariing ikunindina ng grupo ng SOS o Save Our Schools Network. Ayon sa kanila, ang mga biktima ay kanilang mga defenders. Noong araw na mangyari ang krimen ay pabalik na umano sana ang mga ito ng Davao City mula sa isang community visit at research work. Sambangan ng mga ito ng mga militar. Nagawa pa umanong magpadala ng message ni Elgin Balonga sa kanyang pamilya dahil sa nagpapasundo ito sa kanila sa Davao City. Yun na ang kahuli-hulihang mensahe na natanggap mula sa grupo.
Hindi umano totoo na nagkaroon ng palitan ng putok sa pagitan ng dalawang grupo. Sibol muli. Tapos hindi tayo magpapatali doon sa mga nawala kasi magpapatuloy tayo. Pinatay nila si Teacher Jorin, pinatay nila si Teacher Chad, pero hindi mawawala yung kadasig, yung determinasyon namin na itayo ulit yung mga paaralan. Hindi ibig sabihin na pinatay nila si Teacher Chad at si Teacher Jorin na hindi na mabubuksan ulit ang mga paaralan, na mamimina na nila ang lupang ninuno namin. Hindi. Magpapatuloy kami. Magtatayo kami ng mga paaralan kasama pa ng ibang mga guro at mga estudyante. Ang naging statement ng Save Our Schools Network ay pinabulaanan naman ng Youth for Peace movement. Ayon sa grupo, ang mga lumad schools ay ginagamit na breeding grounds ng mga rebelde. Nanawagan din sila na huwag idamay ang mga bata at mga katutubong lumad sa mga conflict sa pagitan ng mga militar at ng mga rebelde. Yung tanong namin, anong ginagawa ni Chad Buok sa New Bataan? Yung sinasabi din, yung tanong din ni Kaamihan. Ang ginawa niya doon ay nag-revolutionary integration siya, and that process means pwede siyang mag-isip kung magpo-full-time NPA ba siya o hindi. Ng eskwelahan na yung school na yan, tinayo yun ng NPA. Yung school na to, tinayo ng CPP. Yung mga teachers na to, recruiter ng NPA. No, I won't name names anymore, no further. Later this afternoon, I will also release my official statement. But yun, that's the truth at the ground. That's the truth from the people who experience exploitation and recruitment of the CPP-NPA. Napakasakit sa amin bilang mga former rebels na alam namin kung ano yung totoong kasaysayan ng isang aktivista hanggang maisipan niyang maging NPA. Kasi nga, bakit hindi nilang sabihin yung realidad? Nagbuhis na ng buhay yung kasama nila, tapos i-cover up pa. Sa isang press conference noong February 26, 2022, sa pamamagitan ng isang Zoom, ay nagbigay ng statement ang isang lumad student na si Rorilyn Bayao. Ayon sa kanya, ay dati siyang mag-aaral ng isa sa mga namatay na si Chad Buok. Dinala po kami sa Maynila at doon po kami nagkakilala ni Sir Chad last 2016 hanggang 2019 po, dahil nakitaan daw nila ako na may kakayahan na magsalita, may kakayahan yung, kumbaga, may matalino kunuhay. Pinadala nila ako sa ibang bansa para makahingi ng suporta. At kalaunan po, dahil nakita ko po na hindi na po makatarungan yung ginagawa nila sa amin, kahit sabihin pa po nila na wala akong utang na loob, mas maganda na po yung alam ko yung katotohanan. At ngayon po ay last July, kasama ng tulong po ng iba't ibang agencies ng ating gobyerno, kami po ay rescue, kinuha doon sa UCCP Haran, pabalik sa aming tahanan dito sa aming ancestral domain. Si Sir Chad, nagkakilala kami last 2016. Ito ay lakbayan. Andun yung mga mag-aaral ng MESP, andun yung mag-aaral ng Salumpungan, ng Alcadet, at different lumad school na in-organize mismo ng mga front organization kasabwat ang CPP-NPA. Then si Sir Chad ay nagkasama kami rin doon sa Bakwit School Cebu, na kung saan na-rescue yung 13 minor de edad na kasama doon sa kinuha nila, dinala nila doon sa Universities of San Carlos. Ayan po, hanggang sa Bakwit School. Sa Bakwit School, UP Diliman, nandun pa rin po si Sir Chad. At isa rin siya sa nagtuturo sa amin, hindi lang sa mga academic na mga topiko, pati rin po yung mga anti-government katulad ng PADEPA, Pambansa Demokratikong Paaralan, na ito ay, itong mga aralin na ito ay sobrang against ng government. Hanggang sa, balik tayo doon sa Cebu, na nadakip sila kasi walang pahintulot mula sa kanilang, sa aming mga magulang, yung pagdala nila doon sa kasama naming kasama naming mga estudyante, mga pinsan doon sa Cebu, kinasuhan at nakasuhan siya. Then, nakulong dahil po sa paglabag ng ating batas. Then, kalaunan po, nung kasagsagan po ng pandemya, ay nag-chat pa po siya sa akin na magpakatatag kasi marami na daw akong interview, mga forum na ina-attenan. Then, nakita ko na lang po sa pagising ko na yung
namatay sa bakbakan si Sir Chad. At nakita ko rin po yung palabas na statement po ng Save Our Schools Network na minasakir po si Sir Chad kasama yung iba pang miyembro ng New People's Army. Doon po parang naguguluhan po yung isip po paano po mag-massacre na si Sir Chad at si Sir Jorin ay humawak ng barel. Yun po. Sobrang malinaw po na si Sir Chad, kahit ano po yung sasabihin nila na si Sir Chad ay walang koneksyon, na hindi siya NPA. Kapag ikaw ay pumunta na sa mga kampo ng NPA, kapag ikaw ay sumusuporta na upang to strengthen their struggle sa kanilang gera, ikaw na ay belong ng CPP-NPA po. Ayon naman sa tagapagsalita ng AFP na si Ramon Zagala, ang mga namatay ay mga member ng New People's Army at mariin nitong sinabi na ginagawa lamang ng mga militar ang kanilang trabaho para ipagtanggol ang ating bayan laban sa mga rebelde. Ayon din sa kanila ay positibong kinilala ng ilang mga rebelde na sumuko sa gobyerno na si Buok ay member ng NPA. Kaya naman nanindigan sila na ang nangyari ay hindi massacre kundi isang encounter. I want to clarify that Chad Buok at the time of his death was an NPA armed fighter. And he died with members of the NPA fighting government troops who were just doing their jobs. So, put that out of the way, he died because of that. Now, on the autopsy, we must remember that during an encounter, both sides in an armed conflict situation would have an intent to kill. Killing between contending parties during situations of armed conflict is allowed by international humanitarian law. And the incident resulted in the death of Buok. Lubos naman ang hinanakit ng mga pamilya ng biktima sa sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay at nanawagan sila ng hustisya sa naging kamatayan ng mga ito. Masakit pa ayon sa kanila, ang katawan ng mga biktima ay pinarada ng mga militar na tila ba mga trophies. Isang volunteer teacher sa isang paaralang lumad sa Mindanao, sa Surigao del Sur, ang ALCADEV or Alternative Learning Center for Agricultural and Livelihood Development. So ayun, yung ALCADEV ay isa siyang paaralang lumad nga sa Mindanao, no, na naitayo ng mga community, ng mga lumad communities matapos hindi sila nabigyan ng marapat na social services, lalo na ang edukasyon sa kanilang mga lupang ninuno. No? Naitayo yung ALCADEV dahil nga dati ay hindi pa sila nakapag-aral, hindi pa sila marunong magbasa at magsulat. Dahil doon ay pinagsasamantalahan sila ng mga mining companies, ng mga logging companies na gustong umagaw sa kanilang lupang ninuno. At ayun nga, no, para naituturing nila ang edukasyon bilang isang armas laban sa pagsasamantala para sa pagdepensa ng kanilang lupang ninuno din. Noong February 25, 2023, sa idinaos na ikasang taon na kamatayan ng New Bataan 5, ay nagsama-sama ang maraming grupo sa isang kilos protesta na ginanap sa University of the Philippines sa Diliman at iisa lamang ang kanilang hinanaing, hustisya para sa kamatayan ng mga biktima ng New Bataan Massacre. Sa inyo pong palagay, ito ba ay isang encounter o massacre? Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag nyo din pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.